Ayan, good evening, good morning, at good afternoon sa lahat. Hindi kasi alam ko anong oras nyo dyan. Ayan. Good morning, Philinvestors around the world. Ito muli ang inyong lingkod, VJ Double D. Ito ang ating DST number 75. O, maganda to ha. Ang topic natin ngayon is padala lahat o padala ng tama lang. Ito yung pagpapadala ng kinikita ha. So makikita natin ngayon dito. Meron tayong guest speaker for tonight. Ito yung magaling magmasahe dito na mga kasamahan natin. Ibang klase ang kamay nito. Grabe to. Small but terrible to. Tawagin natin ang paborito nating kasamahan, si Miss Rose. Ayan, halika dito, Miss Rose. Yan. Oh, yan. Nakaupo na siya. Nakaupo na yan. Upo ka po. Sir, bad ka. Okay. Yan ang ating DSC number 75. Miss Rose, magandang ating pag-uusapan ngayon. Ito ang padala lahat o padala ng tama lang. May idea ka na. Kanina kinakausap po, tumulo pa luha. Gaano ba talaga kalaki ang dapat pinapadala sa Pinas, sa mga kamag-anak? Sige nga, tanongin kita yung totoo lang, Miss Rose. Gaano kalaki ang pinapadala mo sa iyong mga sa iyong mga mahal sa buhay? Actually, sir, kung akong tatanungin mo, ang typical, natitira na lang sa akin May natitira pa ba? Wala na nga halos, sir Dito sa ating nakikita, wala 90, 80, 50% wala na halos. sinasahod Siyempre, mas marami natin. ang kailangan sa Pilipinas. Wala halos natitira sa'yo. Wala. Halos lang, Ano budget naman na yun? lang talaga. Minsan, tagiliran pa pagka may emergency. At Ibig saka may sabihin, punctuation. tagilid. Talagang Tagilid. Oo, naku po naman. Ganun, So, sir. ganito ba? Nangyayari ba sa ito, Miss Rose? Ang kawawa ay tayo mga OFW nagtitiis, na magkakasakit pa dahil sa katitipid sa pagkain. Kinakain ay noodles na lang. Ouch! Ouch, ouch daw. Ouch. Ang guilty, no? Medyo ouch! Ngayon nagtitipid ka, Miss Rose. Yes, sir. Ano yung kinakain mo araw-araw na masasabi natin na para lang matawid ng gutom? Sa totoo lang, sir, bilang OFW, common ang itlog, Itlog. Oh, yeah. sardinas, Sardinas. Para Tuyo. relate, no? tuyo. Pero masarap yung tuyo. Oh, masarap yun, sir. Kahit ganun yun. Tapos ang dami Waka. kanin. Ano Tsaka, pa? noodles. Ayan, noodles. Ang paborito ng bayan. Alam niyo ba Noodles. mga Philinvestors, alam lang lahat yan ha, kahit mga scientific at doktor ha, ang noodles masama sa katawan yan. Sabi nga po. Di ba? Kasi ano yan maraming hindi naman natin sinisiraan yung mga noodle company pero yung mga instant kasi, ang hilig pa naman natin sa instant, no? Puro chemicals. Ang ano kasi, sir, is unang-una, sa bilis ng oras, kailangan mo yung mabilisan. Mabilisan. So, pag after mo ng trabaho, pagod ka Wala na no? Wala no na tayong choice magluto. ka. Buti sa Magluto ka ng nagtitipid nga, itlog, no? o kaya magpakulo ka na lang. Kahit hindi mo na minsan Sama-sama maluto. na. Pakulo na lang, diretso na. Yun Itlog, na. noodles, kanton. Sama-sama. Partida na Buti yan. natatanggal mo pa yung plastic. Partida na yun, sir. Pero totoo po yan, Nakakatawa, totoo yan. nagtatawanan kami pero alam mo nakakalungkot ha. Totoo po Investors yan. kasi alam niyo po totoo nangyayari dito yan sa abroad ha. Ganyan ang nararanasan natin ng karamihan ng nag-abroad no. Ayan po, okay nagtitiis na sa mga tirahan na parang magkakasakit ka sa sitwasyon yung mga bed space. Totoo po yan. Alam po yan. Galing din ako ng Dubai. Nakita ko na witness ko yung mga kaibigan ko doon. Alam mo isang ganito kalaking kwarto, Rose. Di ko alam ha. Kung naranasan niyo yan. Pero Ranas ko yun, sir. ay, alam mo kung ilan sila sa loob? Ah. 12. Sir, kami. Mm. 15 before sa kwarto. 15. O gaano kalaki lang Tapos yun. ngayon, medyo may nag-leave out, may nag-ano. Awa ng Diyos, 11 na lang. Parang Sa- hirap gumalaw naman no? Kung 12 kayo, wala kang privacy, no? Maano talaga, Tapos, sir, makitid. nakikita ko pa nga din, mga refrigerator nila, may kadena. Ay, common yan, sir. Tsaka yung nawawalang pagkain sa Nawawala rep. yung pagkain, nawawala yung toothpaste, nawawala lahat. Common yan dito. Oo, wala Pag ka hindi ka talaga, maingat, ano? wala kang makakain. Wala talaga. Totoo Lulutuin mo naman na lang, yun. mawawala pa. Kaya nakakalungkot, no? So yun nakikita natin mga Philinvestors, lalo na yung mga kababayan natin nasa Pilipinas, ang hingi lang ng hingi. Ay, Ayan, no? Nakita yung Ay. pagkain, nagtitipid. Ay. Sa tirahan, nagtitipid. Ito pa, ano pa? At minsan ay nababaon na sa utang. Totoo yan. No? marami akong kakilala. Ayun, no? kasi Ano yung hawak niya? credit card. Credit card. Saan katutak na ang credit card na lubog na si kabayan kasi nga kulang na yung kinikita niya dahil sobra-sobra nga. Sabi nga ni Rose, nung pinadala niya is halos wala nang natira sa kanya. Mamaya malalaman natin kung tama yun. Bakit kaya gano'n nangyari? Hindi ganito ang inaakala ko na mangyari sa akin. Di ba nung una ka nag-abroad, Yes. Rose? Ano yung totoong nakita mo sa abroad? Excited ka ba? O Of ano? course, ang ina-expect ko bago ko umalis, yes, pagkakataon ko na to para kahit pa paano naman, Siyempre, maisadba ko naman kung ano man yung sitwasyon namin sa Pilipinas. Oo, kumbaga breadwinner, although, eh, no? although pagdating ko,
syempre sabi nila, expect the unexpected. Pero syempre nandun pa rin yung gusto, nag-expect ka na Na-excite ka, maganda. ganun, no? Kasi kung unang, parang ito, unang pasok niya sa abroad, parang wow, ito ang abroad. Pero Ang masaklat na katotohanan, eto na. yun ang itsura niyan. Iyan na yun. Nga at dilat ang mata, no? So yan ang nangyayaring tunay sa atin. Mali at sinanay kasi natin sa ganun ang pagpapadala natin sa Pilipinas. Yun, kasalanan din pala natin. Pag sumusweldo na, yun ang nangyari kay Roslyn, katulad niya. Pag sweldo, ayun na. Pinadala lahat sa pamilya at kamag-anak at wala halos natira sa kanya. Tama kaya yun? Wala man lang nagsabi na baka wala nang natitira sa iyo dyan. Rose, may nagsabi ba sa iyo na kunwari ako kapatid mo ate, sobra-sobra na yung pinapadala mo. Tama na yung pagpapadala. Lagi bang ganun sinasabi o ano? Actually, sir, dumarating sa point na sinasabi yan. Kaya lang, syempre, tayo, hindi natin matitiis yung pamilya sa Pilipinas. Yun eh. Masyado mabait eh. Sinasabi naman nila na, baka wala nang natitira sa'yo, ganyan. Bihira yung ganyan, bihira. Ang problema lang is, hindi mo matiis dahil alam mong kailangan. So, okay lang magtiis ka. Para din naman sa kanila. Pero kung titignan mo, Rosa, bihira yung katulad mo na nagsasabi na pamilya, uy, baka wala nang natitira sa'yo. Kasi kadalasan na mga pin-investors, mga kabayan, totoo naman to. Kadalasan, ang laging sinasabi, yun. Kulang pa. Marami yan, sa mga kakwarto ko. Bigyan mo ng 5,000, kulang. Bigyan mo ng 10,000, kulang. Bigyan mo ng 100,000, kulang pa rin. Totoo po yan. Pero ang tunay na nangyayari, ito masakit, no? Ang maganda ngayon, may Facebook na, mga kabayan. Nakikita na yan. Nahuhuli namin kayo! Yan. Dati-dati, sumasakay lang ng jeep yan. Yung kamag-anak ni Rose, kunwari, no? Kunwari lang. Ngayon, ayun na, taxi. No? Puro taxi na, no? Hindi na umahawak sa estribo ng jeep kasi nga daw si ate nag-a-abroad na. Yan, may isa foreigner yan. Na, may foreigner. Oo, isa yan. Ito pa, dati sa bahay lang kumakain, yung tamang tuyo, kamatis, at masaya na yung pamilya. Pero ngayon, panay ang kain sa labas, Jollibee dito, Jollibee dyan. Uy, hindi ko inaano Jollibee. Ako may kain sa labas. Fast food na lang. Fast food, sorry naman sa Jollibee. Okay, magagalit. Pero tunay nangyari, pag birthday, dati simple lang. Isang birthday cake, isang pansit, tinapay, ayos na. Ngayon, buong barangay. Pambira naman. Siyempre, may aboard ako. Pag uwi pa, pag nagbabakasyon, di ba, lahat yan. Kilala ka ng mga kamag-anak, ito lang noon, nung hindi ka pa nag-abroad. Pero nung nag-abroad ka na, wow, ang dami na namin. Hindi mo nakikilala yung iba. Pagdating mo sa airport, may mga banderitas pa yan. Welcome back, Ate Rose. Na hindi mo makilala kung sino yun. Pag wala kang napapadala, napakunti yan. Doon mo lalaman kung sino talagang tunay. At ito pa, dati simple lang ang buhay. Iba ngayon, puro pa shopping na. One day millionaire. Nakikita namin sa Facebook. Buti na lang may Facebook. Yes, namomonitor ang mo. lifestyle sa Pilipinas. Yes, alam na. Kaya ngayon dapat ang pinapadala lang yung basic. Hindi naman yan matitigil ang mundo niyan. Pag kunwari pinadala mo, Rose, let's say kunwari lang 100 pesos. Pag ginawa mo 80 pesos yan o 50 pesos, hindi naman titigil ang mundo niya mga yan. Minsan lang talaga sobrang lang tayong padala, sobrang bait natin. Feeling natin tayo ay superhero o di ba, breadwinner. Hindi masama yun Pero dapat inuuna niyo yan. Ano ba yan? Kadalasan yung basic pagkain, di ba? Sa bahay, kung ano mga bills, kuryente, tubig, medical, ni nanay, tatay, kung ano man. Tuition fee at yung mga masasave natin, i-save natin. Kasi ang kawawa dyan, tayo din. Ilang taon ka na, Rose? Medyo mahirap sagutin pag edad eh. Secret. Secret, hindi mahirap. Pero bata pa naman, bata pa. Guess nyo na lang po. Yan, Actually, 31 na po. 31, ilang taon mo pang nakikita mo dito sa abroad? Naku, yun lang po. Tingin mo? Baka sir, kung typical. Another 5 years, 10 years, 15 years? More or lesser, 10. 10, sana magkatotoo. Maximum na po yun. Sana magkatotoo. Maximum Kasi na yun. karamihan ng mga nag-abroad, nagsa-Saudi nung araw, 20 years, 25 years, ba't nagkaganon? Pag uwi, taxi driver, the worst, wala talagang trabaho. Kasi nga, piniga ng mga nasa Pilipinas. No? Yun na po ang pinaka-maximum. Totoo yan. Huwag na sana lumagpas. Sana nga. So ito maganda, sa ganyang paraan, kung gusto mo yun, Rose, baka 5 years nga kaya pa yan. Sa ganyang paraan, mas makakapag-plan ka sa future mo. Kailangan mo financial literacy talaga. Kailangan mo matutunan. Katulad ni Rose kasi naging bahagi na ng Philinvest ito. Kaya ngayon, alam niya na. Naman, sir. Hindi ko na sasabihin ko ano yung mga ginawa mong baka lalo kang hingan. Pero maganda din nagtsatsaga si Rose dito sa atin, sa Philinvest International. Salamat, Rose, sa ipag-join din sa amin. Malaking bagay, sir, being a member ng Philinvest International. Napakalaking tulong po. Descripted yan, talagang galing sa puso yan. Napakalaking tulong. Nagtitiis sila. Before, bibigay oras. Kung ano pa is, kung ano yung tinitipid ko ngayon, before doble yun. At least ngayon medyo maluwag. Salamat. At may pag-asa pa.
Lumaki, syempre. At Yes. pero syempre, di sa mga nakakarinig na kamag-anak, hindi ibig sabihin nun, is lalaki din ang hiningi nyo. Pambira naman, no? So, sabi nga nila, Alam di na ba, po Rose, dapat no? nila yun. Yung, di ba, wag mo lang bibigyan ng isda, kundi turuan mo Yes. ng isda. Yes. Kayo naman mga naiwan dyan. Totoo po yan. Please naman, intindihin nyo rin kami. Hindi Kami madali naman po ang ay- OFW. Ay, sobra. Hindi po madali, promise. Marami kawawa naman talaga. Mahal lang talaga namin ang mga nasa Pilipinas. Oo, pero hindi Kaya ko mo ganyan. mahal kayo. Abusuhin nyo kami. Hoy, gising! Hindi ganun dapat, sa mga kamag-anak. So yun, salamat Rose. Ang dami Ay, namin natutunan salamat, sa sir. iyo. Thank you very much. Salamat. Sige, sir. nandiyan yung kliyente nyo. Magko-close. Actually, Magko-close may na. kliyente po. Oo, di ba? Yun. Go-close na. Thank you, ha. Thank you, Salamat, sir. Boss Rose. Thank you. See you Bye, soon. Philippines! Yes, ayan. So, Sana yan, po, ha. maging aral ito sa lahat. Naman. Hindi lang bilang OFW, Oo. kundi maging sa pamilya sa Pilipinas. Yes, oo. Ayan, Intindihin nakaupo pa nyo rin rin siya. po. Intindihin Nakatayo nyo na din pala po natin, ang ha? side ng OFW. Hindi madali ang OFW. At hindi po ganong kadaling kumita ng pera. Tama. Kaya Value lang pahalagahan, po. no? Value Pahalagahan. lang yung kung ano man yung pinaghirapan nila. Be thankful dahil mas mahal nila kayo kumpara sa sarili nila rito. Yes. Yun po ang totoo. Mahirap naman pag umuwi na yun ng nangihina na o baka Yes. mamaya, naku, huwag naman sana, no? Diba? So yun, salamat Ross, ha? Bye. Bye-bye. Sir, See you soon, ha? bye-bye. See you See you soon. soon. Bye-bye. Bye-bye. Sige, close mo na yan. O, di ba, mga Phil investors, mga kababayan, ang dami natin natutunan kay Ross, no? So, hanggang sa muli, ang inyong likod, BJ Double D para sa DST number 75. Ganda, no?